Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Sarah. And I am DJ Sherwin. This is Brighten, the countdown of the information for everyone. Ayan, Alright, Sarah, Sherwin. kumusta ka? Grabe ka bilis, ne. Bala mo kapilan pa mo mag-start tamong. Yes. Shoota na kengke ka tamong kadwang episode. And congratulations kay Katanya kasi alabas tayo in premiere episode last week successfully. True. Congratulations din ka rin kay katamong prod team and tech team. Yes, na maka-duty ngayon. Hi, Shane Basilio and LM Igpuara. Hello. And karing kaya katamang producers, Michelle, Arlene, and Trisha. Hello. Yes, salamat king pamanong tabe. Ngayon ingat panapon king kaya kaming episode. Para tangyula po rin kayang greetings by texting our text line numbers. For smart subscribers, it's 0918-351-8282. For Globe subscribers, you may text 0917-363-3738. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. You may also log on to www.ustream.tv/channel/BrightFM919 for our video live streaming. Nang buriye pong akit kung gano'y kasiglaing wala ng Sherwin ngayon. Pulang-pula na. And kung gaano ka graceful ba yung term ka rin? Wala na ba yung term ka? Blooming is sarang Ay, yan. wow. Sige, magbulhan tamo, Sherwin. Pilanta na ba views? Karing kaya katamong mag-operate king live streaming. Pilanta na views. Actually, Sherwin, speaking of views, buri ko lamo ding pasalamatan thank kay katamong listeners. Mula kitang last episode tamo, sabi da ka ako, meg-enjoy la kanong mekiramdam kasi bala mo meging interested doon, napunta lang dito ang topic tamo, which is summer destinations in Central Luzon. Yes, kareta pong eme kapakiramdam. And ngeni pa, may ka-chance na makiramdam kay ni Kim Brighten. Ing pisabyan tamo po last week, which is the premiere episode, top summer destinations in Central Luzon. Yeah, kinkaya katamo pong rehiyon. Naman. Dakala memya feedbacks ganito, di ba, Sherwin? So, hopefully, sana ngayon episode na hindi dakal mo na mamakiyabe ka rin kaya katamong listeners. Yes, kareta pong summer destinations tamo, pwede kayong muna king Mount Arayat, King Subic, Mount Zambales. Pinatubo, yes. Sinagtala Farm Resort, which is the top 1, no? Nano pa kasi? Baler. Yeah, Baler. Tarlac, Monasterio de Tarlac. And Divine Mercy National Shrine, King Bulacan. Marilao, Bulacan. Alright. Siyempre, Sherwin, may yari na yung episode ito. Siyempre, kahit pa kanano, kailangan tayo mag-move on. Ayan. May labas din metong ay in 1 week na. So, atin ta naman ba yung episode ngayon which is inclined ya pa rin king pisabyan mo last week. Bakit kaya? Nano kayang pisabyan nga ni Sherwin? Siyempre, summer po. Bukod king karing Santa Cruzan, Nano ba kapag bakasyon nano experience mo? Masaya mo? Masigla? Bisa mo laging, basta happy. Yes. Minsan get together. Party, reunions, kanila magaganap So, aside king pamabiblas na ring babay and lalaki para king Santa Cruzan and Flores de Mayo, may ka-enjoy nanita ding Pilipino bala mo mag-enjoy la tuwing summer by celebrating different festivals and feasts. Ayan. Totoo ito, Sherwin. Likas na kareng Pilipino itang masayahin lang itang love for festivals, love for happiness. Basta makanta, masaya la talaga. Positive la. Optimistic la. Yes, that's right. Metong yan mo naman patunguhan yan because we are Catholics. Kasi most of the festivals that we will be discussing today, kaila mag-originate laking panga-Katoliko tama. I mean, ing mismong sa celebrada ing kanilang patron saint. Yeah. Bala mo faith din. Yes, faith. Parang it's a combination of being faithful and being celebrative. Yes, that's right. So may di na lang clue. I mean, balo da na yung topic tamo dahil kakatamong listeners na, Sherwin. Pero bago yan,
bayo yan, api sabihan tanapin ding traits, ding daring Filipinos kapag bakasyon masaya lo. And nanita, Actually, kahit alin naman bakasyon, di ba, Chef? Sabi ko nga, pagka halimbawa ating natural calamities, disasters, itang tipong mapapahid ng bubong, mahilila pa din, Itang imbes na alako, dahil albog, swimmingan daw mo, itang makanta. Itang balod na naman na marinat kanta, Mantal na talagang kaligayahan do. Yes, and kapag manalbeta mong coverage na naning disasters, kapag akit mo king camera, itang baki ay lila po, mag-hila pa king camera, baka niya ka-powerfuling media, may balik ta pala kayong media, sure. Pero itapin, sabi tamo na din Pilipino likasing masyan. Metong pang ugali dareng Pilipino na akit tamo din every time ating fiesta, itang pagka-hospitable do. Tang anong kagiliw ka rin karelang bisita. That's right. Itang pwedeng manamdam la pang pera, small amount of money para mo alabas day itang selebrasyon ito. And dingalwa naman magobra lang masales bakan ta makapanipon lang pera paghandaan niya talaga ing kapiestan kahit no karon ka man king Pilipinas. Metong pakarela itang kahit na basta mairaos yung piestada kahit itang ditaklahandaan basta sabi da na megtaula meghandala okay na lang Tama yon. Kahit tang pilan lang mong putahing makalapag king lamesa do. Okay na yung karela ito. So, bilang mi sabi ta na kareng makanyan, intro tani ing topic tamo, Sherwin, for today. So, our topic for today is top 10 most well-known festivals or feasts in the Philippines. Ayan. So, syempre, kung last week, Central Luzon, ngayon, dagultanong ba yan, Buta ka lang, next week sigurado pang kaya general. Alita na medyo mag-limit ka rin places. Everyone can relate na. Oo, di ba? Ikatama din na kamagana ka maka-livestream overseas na. Pwede mo naman outside Region 3 din, di ba? That's right. So, data nga banggit na mong traits nandin, maa-apply lang tuwing kapestan, di ba? Totoo ito. Tsaka, papansinin tamo din pagka-fiesta, bala mo kahit na nanumaning pagdaanan tamo in that day, o kaya keng bulan na ito, bala mo stong fiesta, alakat ang problema. Masaya, di ba? Lupayapin ka nung Pasko. Pasko, di ba? Totoo ito. Form of celebration niya talaga. At para makyabela rin kakatamong listeners yung kakatamong poll question is, what do you enjoy most during feasts or festivals? Yes. Naning makapagpa-excite ka rin. Pamangan ba? Reunion, family reunion ba? Perya or jamboree? Variety shows, Marakal, di ba? Marakal ka akit kapag pesta. Bala mo, metong yung waita para ring Pilipino magkaisala. And bala mo, metong yung waita para mag-reminisce na kaletang grasyang atanggap do. At saka it's a way also para aga nakata ulit retang traditions tamo, old traditions, cultures that's right. Kasi mag-reflect ito karing practice agawan tamo. Kaya ni bang Pampanga, di ba ating mapila na festivals or piyesta na pag-celebrata mo? Siyempre, Sherwin, ako bilang proud Lubenian ko talaga. Siyempre, ibida kaya kami. Atin kaming Sampaguita Festival happening on May 4 to May 5. Pero itang famous naman karang festival, itang street dancing di ba? Yung magaganap ita maralas kaya kami May 5. Tapos, atin kaming Festival King and Queen, Sampaguita King and Queen. Tapos, nung inureng man yung butkareta, yung ilaban da kayong Sinukwan Festival naman. So, kaya kayo Sherwin, nano naman yung festival? Kaya kami, since taga-Mexico ko ing Maisan Festival, ing pag-celebrami. Magaganap yan May, kasi May ing Pestang Mexico, yung Pestang Mexicano. Why Mais Festival? Kasi Mexico is known for dakalya tanam mais. Parang kaya kami din. Dakalata na masampagita. Actually, parang ito itang kaya okay. Source of income. Daray nga liwang tao ing sampagita. So, bala mo sa celebrate din. Other than that, balo ko niya sa celebrate din ing Sampaguita Fest kaya kami. Kasi, ing St. Augustine Church, mag-celebrate yung anniversary or something. Ita ding cross na at kaya kami kayong lubaw. Bala mo sa celebrate din ing pangadatang na. So, kapag mag-perform lang street dancing, bala mo re-reenact din nyang dintang de itang cruise keni kaya kami kayong lubaw. Just like makanyan inking Maisan Festival, bala mo atin ding street dance na bala mo re-represent ing mais. So kahit na pwedeng props, pwedeng costumes gawa king mais, and balo ka tin rin cooking show na
yung ingredient mo, yung main Mais ingredient mo. mais. So, syempre, mabida na kenix mo mais. Oo, tutoy ito. Dapat unique talaga. So, ika lang Pilipino na nakatangka ka apply, nakatangka creative. Tutoy ta. Timo kaya kami every time na magsampagita festivals. Akit mo every year, para parehas mo naman yung dapat danggawan. Gawa lang headdress, gawa lang costumes. Pero aliwaliwaing material sa aga gamit do. Tasing maka-proud ka rin kasi recycled na ring materials. So, eka mo may kapag safe environment, promote may pa din yung creativity na ning lugar yo, something maanta. Kasi yung street dancing kaya kami Sherwin, kaya per cluster. So, bala mo gugrupo do ring barangay, maayan. So, bilang asabit na ring cluster, maayan. Buri ko yung batian i-Randy at saka akalimon kayong totem. I-Randy na mo, batian ka kasi metong yan na mga tuturo ka rin street dancing keng. Pakibati mo niya kang Randy tang metong. Kasi medyo akalimon kayo. Randy, batian mo itong nabe mo na. Akalimon, hindi si Sarah. Okay, Sherwin. Metong mo rin ka rin festivals na sa celebrada kayo ni Pampanga, King Candabo, ing Ibon Festival. Lalo na mga atin ka rin. Arwa. Joke. Wala mo, 'di ba, ing Candaba, kilala ya Candaba Swamp. Dakal kay ka rin, 'di ba? Ibon makanyan. Karin mo akit detang ibon na pagkarakal-rakal. Ing kaya beta kay ni manapit ya Candaban San Luis. Bala mo makanta na kasi ating Candaba Swamp. So Ibon Festival, bala mo main attraction, one of the main attractions of Candaba is yung detang So, ito. So, dakal kay na siya. Dakal la din hidden meaning. Kung baga, bala matin lang storya. Ring festivals. Metong yarin ka ring attractions king Pampanga ito itang Candaba Swamp King. Dakal pang makanyan, diba? Atin pang, siyempre, Sinukwan Festival, diba? Kalingwan tayo pa naman ng Sinukwan, diba? Parang sikat ya din kaya katami ito every December. Yabe na naman ang Sinukwan King and Queen Festival detang bongga dang susulod na. So, akit talaga kahit kaya ni mo kayong Pampanga, rin talagang preparations do para kareng festivals mo yan as in bongga talaga na. Yes, metong ikat na mga culinary capital of the Philippines. So, ing piyesta, paghandaan day, in terms of pamaghandang food, alim mo itang, of course, neta naman kay na ing piyesta talaga to honor the patron saint of each barangay. So, bala mo, since culinary capital of the Philippines tamo, in pamagluto pamaglutong, ano ba, kay putahi-take ni sisig, yan, adobo, biringhe. Bala mo, adobo, general biringhe, Pero sisig capital, di ba? Kaya katamo yan. Yes. Sabi ng aking kanta, natikman mo na ba ang sisig ng Pampanga? It's so masarap. Ay, wow. Karing makiramdam tamo, mamabot tamo some parts in Tarlac, in Bulacan. And burita lang batian din kakatamong makiramdam. Hi Kulamuri, Jaco Romano, and Jean Paul Paula. Makiramdam lang katamo. And to Ja and Tracy Macaranas. Hello! Yes, and to my family in Masamat, Mexico, Pampanga, and sa Del Pilar, City of San Fernando, malapit siya kining station tamo. Hello po kayo, salamat king Pama Kiramdam. Ulitan tayo po yung poll question tamo. What do you enjoy most during feasts or festivals? Kayo po kalingwan mag-text and mag-greet. Ayan. When we come back, we will be listing down our top 10 to top 7 most well-known festivals or feasts here in the Philippines. Kaya po kayo manalis istasyon, uling dakal tapapupi sabihan, Kenny Mo King Brighton. The countdown of the information for everyone. Time check is 4:15 in the afternoon. Wow! Hinog na! Tintahin mo na! Wow! Tangdalandan! New Tangdalandan with real fruit extracts. Masarap at nakakatakam. Pinagsama ang lasa sa sustansya. Tangdalandan! Ang sarap at ang refreshing! New Tangdalandan! Pitasin nyo na! Ang New Tangdalandan, may real fruit extracts na. Sarap ng katas! Tang with real fruit extracts. Tikman ang sarap ng katas ng natural na prutas with Tangdalandan. Tara na kanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Pilipinas, oh, tara na kanta
sadyang kahanga-hanga. Awit mo ay salamin ng iyong buhay, aawitin ng buong bansa. Ang galing mo kapatid, kailanman buong bansa ngayon ay kakanta. Tara na kanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Pilipinas, oh, tara na kanta na Pilipinas. Pagpalaki, Luzon, Visayas, Mindanao, sadyang lahat ay iyong pinapahanga. Makikinig sa kwento ng iyong buhay at saksi ang buong bansa. Ang galing mo kapatid, kailanman buong bansa ngayon ay kakanta. Tara na kanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Pilipinas, oh, tara na kanta na Pilipinas. Di naman talaga maitatanggi, galing mo Pilipino kapatid. Tinig mo ay laging mananaig, saan man mapunta sa mga sulok ng daigdig. Bumibirit, tinig mong malupit. Humihirit, sige papet na pet. Bumibirit, kay lupet. Humihirit, oh yeah, I bet. Lutang na lutang ang galing ng Pinas. Dito ka na, tara na, kanta na. Ang galing mo kapatid, kailanman buong bansa ngayon ay kakanta. Kakanta. Tara na kanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Pilipinas, oh, tara na kanta na Pilipinas. Tara na kanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Tara na kanta na Pilipinas, oh, tara na kanta na Pilipinas. Tara na kanta na Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipinas. Tara na kanta na Pilipinas, kanta na Pilipinas. Alright, magbalik tamo po Kenny King Brightsen, the countdown of the information for everyone. Kaya beyo kami pamurin po, DJ Sarah. And kaya ba yun rin pong maglista, DJ Sherwin. Alright, partner, bala mo kung nandin pa mo mag-send pang poll question. Ngeni, Dakal ng mag-response, Yes. dakal ng mag-reply. Bilang Ken, basan tanala, mula kang sabi ng Rosette, Keng Remedios, sabi na, ing peka exciting ka no, every fiesta ing pamagprosesyon kasi masaya. Blessing uling banwa-banwa at syuk kami ngan mi papamilya. Kompleto kami kapag maglimbun at akakabyusan mi ing bawat banwa. Uling mga di kami kayo. Wow, kakain na naman ni Tan eh. Bala mo ing main purpose na, I mean ing main thing na mag-enjoy is itong faith na pananampalataya. Ang pasasalamat na ne. Mm-mm. Ini naman, abi na, maka-excite kasi ating perya. May libangan na makikita bukod sa mga masasarap na pagkain, masarap na kwentuhan. Minsan, nagiging reunion din yon kasi nagkikita-kita yung mga tao. Yun ang pinaka-exciting dun eh. Yung we're gathered to celebrate the sacred mystery. Paggunita kung sino man yung patron natin. Tapos sabi na, pabati naman po sa mga kapatid ko sa simbahan, sina Maricar, Razel, JR at Shannon. Ibatiyan kang Eileen. Eileen, yung kaya katamong tech on duty. Yes. Ay, ito. Licensed technician, eh? Sabi na Sino pa namang, sa? sabi na namang Jessica, maki-excite itang food ating alang katapusang kwentuhan with friends. Bala mo connect tala din dahil sinabi na ana namang Desiree, sabi na yung kainan kasi ang daming handa, bawat bahay nakakatuwa, tsaka yung fireworks. Di ba Sherwin ka na yung fiesta tamo, fiesta. kaugalian tamo after na ning limbon na yung procession. Yang bala itang tori na fireworks, di ba? Fireworks. O, kaya kami quitis lang. Talaga ba? Oo, alam fireworks. Kaya kami Poor. kasi atin, ay, Joke. grabe. Kaya kami kasi ating makantoy, itang tipong paninahayan ming mayari. Kasi tuloy-tuloy ito eh. Tapos mag-unveil itang imahen na ning kayong patron saint. Wow. Tapos sabi rank fireworks up in the sky. Wow, tuknang na ako yata Lubao. Naman. It's more Alright. fun in Lubao ka no, charing. Aside from those ating muling may
respond king kakatamong poll question. Sabi niya, ang pinaka from 6484, ang pinaka-enjoy na ginagawa ko ay ang tumulong sa pamilya kapag may lulutuin, bibilhin or aasikasuhin para sa piyesta. Pangarap ko po kasing maging chef or magtayo ng sariling kong restaurant someday. Yung feast po isang malaking opportunity para isabuhay yung pangarap ko. Ini naman iba't kang Ate Janeth ning apalit. Yung mga dumarayong mga bisita na nagmula pa sa malayong lugar, makikita sa kanila kung gaano sila ka-devoted sa patron. Tutupin naman ito retang magobra Manila, mumulila karelang baryo para makapag-celebrate feast. Ngapin siguro maging way para maging reunion na din karelang family. That's right. So, related yari ning sagot ng 7925. Syempre po, ang reunion with family. She is referring to Kaine. Pinaka-enjoy na ginagawa. Syempre po, ang reunion with family kasi tradisyon na po namin ang magsama-sama 1 week pa before ng piyesta. So, sa preparations pa lang, masaya na po. Parang Pasko na rin po ito sa amin. Connected din yan kayong sinabi ng Allen John ng Talagang, Santa Rita. yung Pilipino may itong lakay, ne? Pero akit mo na aliwaliway atakik bala mo aliwaliway point of view. Sabi na naman Allen John, para ka kuing maka-enjoy kapag fiesta, itang mikipikit kay ulit rin kaluguran ko mula elementary hanggang high school. Pati na rin detang pinsan ko dahil itamuing panahon na atin lang libreng oras. So, masanding pa nung mitod yung kain na bakasyoning piyesta. Or Sundays, or Saturdays. Weekends, yes. Weekends. Kasi Pwede pagdating klase, lalo na pag weekday, bala mo, masakit mag-adjust. Totoo Pero ito. nung talagang burimong akit ding pamilya mo, ne? At bisa ka makapag-celebrate. Yes, ating way talaga. Lalo na nung panata mo, mahilig la pa mo rin Pilipinong magpanata ka rin karelang patron saints. Ini naman maka-inspire yung sagot ng 2542. Sabi na, ing piyesta po kaya kami iyang mamie bie kaya kami. Bilang street dancers po, king piyesta po bukod king apapamalas mi ing talento mi, manakitan kaya pa po. Kasi madalas invited kami po. Lilibutan mila po talaga rin baryo-baryo Keti, Pampanga. So, din rin siguro tang street dancers na i-guess dan balang piyesta. At saka, itang street dancing kasi source of income din. Retang tuturo, di ba? Po retang gagawang headdress, gagawang costumes. Dakal mo rin, di ba? Retang magpabugang Ape, fire. Yes. Ay, buwis buhay. Yes. Ini naman para ka rin last batch na rin kakatamong text messages. Alright. Sabi ng Alain, para sa akin, yung pinaka-enjoy na part ng fiesta, yun yung huling prosesyon ng patron ng barangay. Dahil dinudumog ito ng maraming tao. Dahil hinihintay nila ang hudyat ng kuraldal, kung saan tinutugtog ng mga banda ang batalya. Nagiging masigla at masaya ang fiesta dahil doon na ginaganap sa gabi. Maingay, nagpapasalamat at sumasayaw. Ilan lamang yan sa mga nakikita kong gawain ng tao tuwing may fiesta sa bawat barangay. Actually, Sherwin, yaku, kaka-fiesta mi pa niyang May 22. And yaku, lagi ko talagang makipag-prosesyon kay kaming patron. Tapos siya, akit mo talaga kahit na alila, teterak talaga rin tao. Tang sadya mo lang akakit na teterak, alilan Pero tung talagang magbatalya, no, rin mo, si kuma kanyan. Bala mo talaga, maka-enjoy. Bala mo maengganyo na kan tumerak mo naman. At aliwaing feeling. Sobrang saya talaga. Sobrang saya. fulfilling. Yes. Sabi tampin, balang Pasko, balang New Year kapag piyesta. Alright, partner. Umpisan ta na ing pamaglista karang peka masanting at peka pag-celebra na festivals Kenny Pilipinas. Yes, I'm sure din kaya katang listeners na excited na lalo na rin ang ating kapiestan kanyan na daratang, ne? Excited na lang. So, let's do this. Let's have Brightson number 10. Higantes Festival. Ayan, Higantes Festival. Nukarin mo naman apanalben ng Higantes Festival. Yes, Higantes Festival can be seen in Angono, Rizal. Angono, one of the municipalities of Rizal. Rizal, no? Located yung Calabarzon region. Yes, Angono, I think kasi nang nagbiyahe kami from Pasig City. Angono ingatang one of the municipalities na dasnan mo, King Rizal. So, peka malapit ya. Bala mo, very near ya mo, King Manila. I think it will only take 45 minutes, no? So, malapit ya. So, pwede din puntalan. Yes, karetang Chuking Metro, malapit ya mo pong malapit ni. Nano bang atin kay Higantes Festival? Yes, ding Higantes Festival na pag-celebrande po in honor of San Clemente, the patron saint of fishermen. Alawang ngaus da king Higantes Festival, San Clemente
feast. Oh. Kasi honor depin in patron saint the ding fishermen. Magaganap niya po ni every November 23. Yes. And from the name itself, Gigantes means giants. Yeah. Balo ko, Sherwin, pag sinabing Gigantes, retang makatakot yung itsura. Yak, siguro afraid ko kareng makanta. Retang dahil mga dagulalupa, di ba? Actually, nung makatakot la itsura, itang meaning na naman na padalado, kabaligtaran. Kasi baka smile la kasi retang Gigantes na nakakita mo. Nagawa king papel mo, ne? Imaginean mo, makagawa lang makanta kakatas, I think 12 feet in 12 feet and 5 in diameters in sukat daw. So, aduang tao in height. Yes, aduang tao. Kita mo manakita mo po basketball player, yes, no? manakita mo pin basketball player na 6'9 or 7 footer. Mga lula tanaking tangkad. What if deta pa kayang Gigantes sa reta? Anyang OJT kasi niyang binisita kami king Angono, niyang big shot kami ka rin. Akit mo bumungad kaya kitang welcome nanong house kanita? Karetang arko na ning Angono, detang Gigantes. Akit mo. So talagang bala mo trademark na eh. So once sinabing Gigantes, Angono Rizal. Yes, something makantad. Ano pa bang kwento tungkol kay Gigantes, Sherwin? So makaniniya po mag-start in Gigantes Festival. Mag-start niya po yan, may discover ya over a century ago. So almost 100 years na Anyang panahon na po ring Spaniards. So ring Spaniards, uso kanta niyang muna ng panahon ding hasyenda Tang mga ragula mansion, plantation. So ring Spaniards, may ka problem lang financially. Sabi we need to cut down the other celebrations and kailangan tang mamutot aliwang celebrations. So may nagan lang metong big-decide itagan ing Gigantes Festival. Kasi nga buridang iparamdam ka ring Pilipino na creative la by means of doing by means of creating papers na makakain namang tao ditang mga ata sa tao. So that's it for our Brighton number 10. Yes, kareta pong bisang muntaking Gigantes Festival every November 23. Mag-book na kayong biyahe yo. Bata akit yung laretang mga ragul makasmile Gigantes. So moving on, Sherwin. We have Brighton number 9, Moriones Festival in Marinduque. In Moriones, Sherwin, magaganap during Holy Week. It's a 7-day celebration, a 7-day festival magmula Holy Monday hanggang Easter Sunday. Sabi metong yakan no ining reenactment. Reenactment ketang pamanintun kang Saint Longhino. Saint Longhino, metong karetang Romanong sundalo na kayabe niyang pete de Jesus Christ. Yakanu itang niyang mete ni Jesus Christ keng cross, itang tinasak keng katalindiki nga ng Jesus para na itan mukha na no? Yes, keng katalindiki nga ng Jesus Christ. Itakanu Saint Longhino, bulagi kanu siya. Ngayon niyang tinasak niya kanu itang espadan or something tusok kang Jesus Christ. Mitalam si kanya kanung daya keng matana. Tapos niya kanung mitalam si kanya yung matana. May balik ing panlawen, no? So, bala mo. It's a miracle. Yeah, yes. maghilya bigla. So, apan kitang milyari nga ito, magpa-convert yung Kristiyano. So, dahil metong yung Romanong sundalo na magpa-converting Kristiyano, syempre paninto ng dereng Roman soldiers. So, ito yung pa-practice kay Marinduque. Every time ating Moriones Festival. So, reng tao reng kang Marinduque, makamaskarala ka no. Morion kasi means mass. So, makamaskarala. Tapos, interesting ka rin, balo ring pamilyada, ring friends na metong lakaretang Morion. Mag-participate. Balo. So, re-remain ding secret metong yung kanong pasasalamat in a way of parang penitensya na din. Kasi yung gawan siya maglakad-laking buong lugar Kasi bala mo re-anak pantunan syempre naman mga kasaguling pantunan di ba? Yes, that's right. So, ito, pantunan kanu is Saint Longhino, kitang pamanintun Tapos, every Easter Sunday kanta po, tang akit ni Longhino, karinde pugutan. So, bala mo na re-enact din. So, ita, sabi ring mamanata ka rin, it's a way para bala mo magpasalamat kitang migdaan na banwa, tapos pagabe laking tutuking year. So, ang inspiration ng Moriones Festival is Saint
Longhino. Saint Longhino. At saka bukod kanu ketang mismong palabas ito, mag-Way of the Cross la din, Station of the Cross, magkaila din religious processions. Kahit naman Kenny, di ba, every time Holy Week ating Palm Sunday procession, Holy Wednesday procession, at saka itang famous asalubong. Kahit lakoking tradisyon. Magpapakitla naman kanong senakulo, retang mag-theater play la, theatrical play about kareng passages keng Old and New Testaments of the Holy Bible. So, wala mo kalalam na meaning ning Moriones Festival ayan. Tutoy, atin la pang paniniwala, retang miminom lang tawak. I don't know if it's tawak or tawak. Tawak drinking made of mint leaves, barks, roots, and other secret ingredients. Nasabi paniniwala doon na itakano, pag inom data, bala mo, mas adimig da ing panalangin da. Something maanta. Metong pakano kanita itang antipo or flagellants. Itakang bala mo magpenitensya, itang sugatan di ing gulot da, tapos magwasiwas lang bamboo sticks kay gulot da. So bala mo, alin naman scary, pero very mysterious yan yung pinagmulanan ng Moriones. Bala mo, aliya kabut celebration, bala mo, it's an act of penance din. Kasi Holy Week yan, di ba? Usually, pag Holy Week, magsisi, di ba? Magbalik loob, something mga. Pero kareta pong kapatatang Pilipino na makantay panakit na makatakot, alita mo po isipan. Kasi di ba, usually ring anak kapag manakit lang penitensya, tatakot la. Atin niya pong bala mo historita kasi Jesus Christ bala mo naning kakayan i-imitate Jesus Christ kitang gawa no. Pero sabi natin ng Katolikong pisamban masyadong i-encourage tang pamagpenitensya. Mo naman po kano kailangang sakitan ng sarili mo para magsisi ka retang kasalanan mo. A prayer will do magsimba ka, And Moriones Festival made Marinduque as the Lenten Mecca of the Southern Tagalog region. So that's it for our Brighton number 9. Right. Nung kapilan niya kasi magaganap every Holy Week. So it depends if it's if it will fall on March or April. So between the 2 months na. Alright, let's move on to Brighton number 8. Kabilis number 8 na napin Panagbenga Festival in Baguio City. The colorful Panagbenga Festival in Baguio yan naman City. Karing sikat yan Sherwin. That's right. So karing tourists tamo, metong ya ini karing dadayuan na king Baguio City, the summer capital of the Philippines. So wing Panagbenga po, magaganap ya king Baguio City, particularly in Session Road and Burnham Park. Every February. So it is a month-long celebration king buong bulan na ning Pebrero ing Panagbenga Festival. Panagbenga means season of blooming. So panahon ko yan. Panahon mo yan, season of blooming. Bala mo ing malan ko ngayon Sige, siya. Alright. Ing origin na po ning Panagbenga Festival anyang 1990, if you can still recall may ka-earthquake in Baguio City. So, bala mo may ka-problema la ring taga Baguio. In terms of financial aspect, economic aspect, emotional aspect, bala mo may down la. So, imbes na tuglungan din kalungkutan, kalungkutan ng milyari, ginawa lang paralan. Iaisip dahil since Baguio City, is a land also of beautiful flowers, dumurot ka Baguio, nakal kaakit at bulaklak, Aisip ba't teta mo gawang festival na aside king ipapromote may kung nanong ating tamo makapag-boost ya pang economy. So that's one maka-believe din kareng Pilipino tang spirit na ngaytan Yes. Tang kahit down na la, they can still find ways. Yes, that's right. So ito to brighten up the day. Yes, kaya makaram na ko yung brighten mo brighten up the day. Sige, sure. Alright, yung Panagbenga betong niya karing ways na sinahop king Baguio City na makaukyat ulit king present kay na kalagayan ng ini. So thank you to Panagbenga and to those people who thought of it, Congratulations. All right. Ayan, so Sherwin oreta pareng kaya katamong Brighton number 10, Gigantes Festival. Brighton number 9, Moriones Festival. And Brighton number 8, Panagbenga Festival in Baguio. Yes, later on we will still be talking the most well-known festivals or feasts here in the Philippines. Kayo po sasawag magpadalang text messages and greetings by sending them
through our text line numbers. Don't forget to respond to our poll question. Ano ang pinaka ine-enjoy mo tuwing piyesta or tuwing may festival? When we return, pag-uusapan naman natin ang top 7 to 4 sa ating listahan. Tuloy-tuloy ang paglilista dito lang sa Brighton, the countdown of the information for everyone. This is the WBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Luisa Reyes po, mami ni Ana. Nung baby pa si Ana, tuloy-tuloy lang siya sa tiki-tiki drops. Ngayong malaki na siya, tiki-tiki syrup naman. Napansin ko na sa araw-araw na tiki-tiki, may tamang gana sa tamang pagkain si Ana. Ang tiki-tiki kasi ay may lysine at B-complex na tumutulong na magpagana. Tamang gana para sa tamang food, tamang-tama kay Ana. Kaya every time may chance, tamang bonding din kami. Tiki-tiki araw-araw. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tiki-tiki, tuloy-tuloy na gana, tiki-tiki araw-araw. Happy birthday! Thank you! Alam niyo po ba na pag 60 pataas, isa sa pangunahing sanhi ng pagkamatay ay pneumonia? Hangad namin ang inyong protektadong buhay sa inyong 60th at 65th birthday, libreng bakuna kontra pneumonia, regalo ng DOH sa inyo. Iwas ospital at dagdag long life? Tama, magpabakuna na! Para sa protektadong buhay sa inyong 60th at 65th birthday, tara na sa health center. Isang paalala mula sa inyong DOH. Ikaw ba'y nalulungkot, naiinip na babago? Ikaw ba'y napapagod, araw-gabi puro kayo? Buhay mo ba'y walang saysay, walang sigla, walang kulay? Bawat araw ba'y pareho, parang walang pagbabago? Tara na, biyahe tayo, kasama ang pamilya, barkada at buong grupo, para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Napasyal ka na ba sa Intramuros at Luneta? Palawan, Bigan at Batanes, Subic, Baguio at Rice Terraces. Namasdan mo na ba ang mga bintarang Sambuanga, Bulkang Tal, Bulkang Mayon, Bis ng Boracay at La Union? Tara na, biyahe tayo, mula Basco hanggang Ulo, nang makilala ng gusto ang ating kapwa Pilipino. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. From city to city, 7,100 plus islas sa mahal kong Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao ating puntahan. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Nasubukan mo na ba mag-rapid sa pagsanghahan? Mag-diving sa Anilaw, mag-surfing sa Siargao. Natikman mo na ba ang sisig ng Pampanga? Duriang Davao, Bangus, Dagupan, Bicol Express at Lechong Balaya. Tara na, biyahe tayo, nang makatulong kahit paano sa pagunlad ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Halika, biyahe tayo, nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Nakisaya ka na ba sa pahiyas at maskara? Moriones at ati-atihan, sinulog at kadayawan. Namiesta ka na ba sa Peña Francia, sa Naga? Umakyat sa Antipolo, sayaw sa Ubando. Tara na, biyahe tayo,
galing ng Pilipino. Tara na, biyahe tayo upang ating matanong ligaya at pagkakaibigan, kaunlaran, kapayapaan. Halika, biyahe tayo nang ating makita ang ganda ng Pilipinas, ang galing ng Pilipino. Halika, biyahe tayo. 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 Welcome back to Brighton, the countdown program of Bright FM 91.9. Yes, and now let's move on to our top 7 to 4 well-known festivals or feasts here in the Philippines. So for our Brighton number 7, Mascara Festival in Bacolod City, Sherwin. The City of Smiles. Oh, ano ba ang meron sa Mascara Festival? Alright, Mascara Festival has the Happy Dance. May atin lang ausa na Happy Dance. Happy Dance yapin la rin reng street dancing competition. Reng maglaban-laban different schools and barangays. So pag sinabi ng Happy Dance, syempre mascara as in mascara, di ba? So atin lang mas na makasmile. Unlike itong Moriones, medyo muwalan eh. Deta kay Moriones, fierce la. Oo. Kenny, talagang happy la. Siyempre, City of Smiles, kailangan laging makasmile So na rin. sabi dapin kang history, nyapin kanugya wada lang smiling faces reng maskara banto, ma-remind la naman deng kapatid tamong negrenses na it's okay to be happy. At saka syempre trademark na din na City of Smiles la. So dapat talagang makasmile rin kaya katamong kapatid during Alright. Mascara Festival. Ing Mascara Festival magaganap ya every 3rd week of October. Minsan October 19, minsan mas maranon, minsan mas late. Pero in Mascara Festival, mo one day celebration. Sabi na keng research na mo, in Mascara Festival, atin yung 20 days ng celebration na paboren nila rin kakatamong local and foreign visitors na mag-celebrate. Atin lang aliwaliwang palabas or drinking session, something mga anta. So, in Mascara is created from two words, mas meaning crowd and the Spanish word cara for face. Thus, the double meaning for mass and many faces. It was coined by Eli Santiago, a painter, cartoonist, and cultural artist who devoted show in his artworks the many faces of Negrenses overwhelmed with various crises. So, ito. Yung kanong mag-coin ketang word mascara. So, in mascara pin, aside ketang street dancing competition, atin din parang papaltolerang different artworks na mag-show ketang happy faces din ating puppets na mga tangkad din. Naman makanta katangkad kalupa da rin Gigantes eh. Pero atin lang makanta tapos atin lang namang breathtaking floats. So abe ya talaga kareng festivals in floats and street dancing. So breathtaking talaga. It means beautiful, yes, stunning. Siyempre Pilipino na rin gagawa. That's right, yes. At saka syempre Sherwin, kapag ka festivals or fiesta, mawala yung food. It's food, food, and more food. And nung ka rin niya ba kilala ing Bacolod? Kareng pamanganda Sherwin. Sige nga. Bacolod, Sirit ka ba? Sirit, sige. Diyos ko, Sherwin, lumawot ka pa ba? Bacolod chicken inasal, yes. Diba? King Ese, mating makain. Aside from, talagang aliwa ka no ing recipe da keng Bacolod chicken inasal. So, nung munta ka Bacolod para asaksihan ni ing Mascara Festival, dapat mihan naman palampasan ing karelang chicken inasal. Aside from that, atin la pang lumpiang Bacolod. Itang lumpiang Bacolod, bala mo spring roll yo or vegetable roll. Pero ing diferensya na, at na mismo kekilub ing sauce na. Mo niya kailangan ko nan pa separate kahi. So, makalagay ni agad. So, pag mo ready to eat ni agad. Alright. And aside from Bacolod chicken inasal and their lumpiang Bacolod,
famous na naman kay karelang piyaya. Di ba siya? Yung piyaya. One of my favorites. Naman. Yes. Itang manipis yun. Tapos ito yung parang ube siya. Or monggo. Monggo. So, ito. Makalat yung amuping kakanan. Pero manyaman. Manyaman niya. Diba? So, ito kano. That makes Mascara Festival unique. So, alila kabud happy faces and happy dance. At inla namang food. Yan naman mawala pag may tour kaking metong probinsya bala mo, ali mo food, ali mo tourist attractions itang panagalan mo. Nung hindi tang pinagmulanan ng kultura daw. Nang kanyaman na pakibalwan itang pigmulan da, di ba? So that's it for our Brighton number 7 Mascara Festival in Bacolod City. Yes, let's move on to Brighton number 6, Dinagyang Festival in Iloilo City. Right. Dendeng Malambing, Iloilo, Ilongga. Yes, Ilongga and Ilonggo. No? Iloilo City Dinagyang Festival. It happens every January, no? To honor the Christianization of the natives and to respect the Holy Child Jesus, and for the Ilonggos to shout their pride and culture of being an Ilonggo or Ilongga. So mix yang kain faith and celebrate king karelang pride and yung pagka-Ilongguda sa celebrate therein. Dinagyang comes from its root word dagyang, which means to make happy, just like the maskara bala mo metong lamo purpose to make people happy. Yes. And since 1968 nag-exist po ang Dinagyang Festival. It is the imitation of the black, small, and slender Negritos, the Aborigines of Panay. So bala mo ring main people na pagselebrada kani ing ding Negritos. Kasi ila bala mo retang kaya daring Panay. Bala mo ila ring asset da. Kanilang natives. Natives ning Panay Island. So the birth and evolution of Dinagyang. Balo yu po ba ang Dinagyang dati yung ausan ati-atihan? Di ba rin tamo ring abe ati-atihan ngayon Dati yu pong ati-atihan ng aus do. History tells that it started when a replica of the image of Señor Santo Niño was brought to the San Jose Parish Church in Iloilo from Cebu. So many bata niya po Cebu yung image ng Señor Santo Niño. Mira siya po yan king San Jose Parish king Iloilo. So the people of Iloilo honored the coming of the image and then became devotees. And they made the day the image's arrival as his feast day, which falls on the 4th Sunday of January. So since 1968 po, ako consider the ning yearly celebration in Dinagyang Festival, culminated by a 9-day novena and an ati-ati contest and a fluvial procession on the last day. So just like other festivals, atin laring makaninin atin lang fluvial procession, atin lang street dancing competition and a novena. So wala mo nung ka-unique ring festivals ta ni King Pilipinas. So that completes our that is the top 6, no? Correct ko na? Top 6 na most well-known feast or festival here in the Philippines, the Dinagyang Festival in Iloilo City. So mag-book na kayo po next year pa ini January. Para king Dinagyang Festival. Talagang taranap kanta na Pilipinas ang Peknes Rin. Yes, that's right. Aside from that pala ing Dinagyang, it also include a brief dramatization. Itang Moriones bala mo kalupa na ng Moriones. Dramatization of how Christianity was brought to Panay and the arrival of 10 Bornean datus, telling about the exchange of the Aitas of their land for the Borneas golden salakot. Bala mo mix of history, So, bala mo refresh tang pagyabag. So, right. that's it for our Brighton number 6. And for our Brighton number 5, it's Ati-Atihan Festival. Somehow, parang parehas keng Dinagyang Festival, Sherwin. Ing Ati-Atihan Festival din, magaganap din every January keng Kalibo Aklan. It's the annual tribute to the baby Jesus. A celebratory display of costumes, weapons, music, and dance is meant to celebrate the Santo Niño. Sherwin, sabi dapin ing Ati-Atihan Festival, yakanuing mother of Philippine festivals. Bala mo nila may derive deng
other festivals including Sinulog Festival of Cebu and ang tapi nga sabi mo Dinagyang of Iloilo. Both adaptations na po din ni King Kalibo Ati-Atihan. Di ba, Sherwin, pag ati-atihan, retang agaga nakatamo, retang makapaint ako na black, tapos atin lang feathers. Tapos, kaya pala kapag, Timone, piyesta, makaramdam kayo King Kilwal Bale na, ay, ating ati-atihan, nadang makanya. Balo ne. Itang, wala mo, may stereotype yung term, yung street dance as ati-atihan. Ati-atihan, yeah. Actually, gang niyang kakuan ako, di ba? Pinakasikat lang mag-street dance ding ati-atihan. Yan, baretang, hala, Vira, di ba? Itang gulisak dang makapakirut. Pero akit mo na intense in kanilang performance. Talagang pack na pack, di ba? So, itapin, ing Ati-Atihan Festival, sabi natin, Sherwin, since bala mo, mag-adapt yung Dinagyang kay Ati-Atihan. So, somehow, parang pareha siya mo ing kanilang pinagmulan. Yapin, dati kanuing festival ito, bala mo simple expression niya mo of gratitude na rin datus. Kasi bala mo para mandalang something pera or atin lang seli karela yung panahon na magka-crisis na. So, bala mo way of appreciation dito or pasasalamat. Diba nakaugalian na kayong kultura tamo na rin Pilipino dati mahilig lang ka rin ritual dances. Actually, even now, atin pang tribes and groups na gagawa kanita, diba? So, that ends our top 5 Ati-Atihan. So, let's move on to Brighton number 4. Pahiyas Festival in Lucban, Quezon. Pahiyas. Pahiyas. Bala mo, similar na nila panagbenga. Colorful yarin po in Pahiyas Festival. So, Pahiyas Festival is happening on May 15, no? Kakayari na pa. Late pa, diba? Yes. In Lucban, Quezon Province. In honor of San Isidro Labrador, the patron saint of farmers. So, meaning na po ning Pahiyas, bala mo pa harvest. Thanksgiving for a bounty harvest. Kasi nga, San Isidro Labrador, patron saint daring farmers. Totoo ito. So, nino wariring mag-harvest madalas daring farmers. So, in origin, masipag a farmer San Isidro Labrador. Yes. So, in farmers thought of giving thanks to San Isidro Labrador for their bounty harvest. So, kahit ninuman siguro nung masagana yung harvest mo, di ba? Parang it is a way na Karela magpasalamat na king Karelang patron saint. So, Pahiyas Festival, aliya mo po kabuda makule, kasi idesenyo doring bale-balede Bala mo, metong yan yung competition ito. Karing Tagalukban, Quezon. Talagang ring festival, maka-challenge lang ka ng creativity na rin kakatamong kapatid na Pilipino na. Yes, Pahiyas Festival is named as country's biggest and most colorful harvest festivals happening on May 15. That's amazing. Yes, along with the harvest festivals of the San Isidro Labrador, the patron saint of farmers. So, ding decoration sa kakita mo karing bale-bale, ausan la pong kiping, ne? Leaf shade and multi-colored rice paste wafers which are used to decorate the facades of the homes along with fruits and flowers from nature. So, dahil nga isa ni Isidro Labrador, a patron saint daring farmers, din gagamitan ng materials king pa mag-design kang karelang bale-bale. Iba't la rin king kay bukiran, ne? So, very resourceful na talaga ring Filipinos. So, as we habang kakabaing discussion talagang lalo papatunayan na resourceful and creative la ring Pinoy. Yes, that's right. Proud to be Pinoy. Yes, review tala rin kaya katamong top 7 to 4 most well-known feasts or festivals here in the Philippines. So, our top 7 is Mascara Festival in Bacolod. Top 6 is Dinagyang Festival in Iloilo City. Top 5 is Ati-Atihan Festival in Kalibo, Aklan. And top 4, Pahiyas Festival in Lucban, Quezon Province. Ayan. So, Sherwin, sabi ko natake kami, dakal lalo rin mag-text kaya katamo. Alright, basan ta na la rin? Iniibat ya kang Jaco Romano. Sabi napin metong ya kanong brightener. Ginawa yung sarili ng aus kareng makiramdam brighten. Nung ding taga GMA, kapuso like brightener. Sana metong ya namang taga brighten days and moods kareng kakatamong friends, diba? Alright. So, sabi na, metong kanong maka-enjoy kapag ka-fiesta. Yapining food, reunion, tsaka food ulit, pamanuli, pabalot, tana. Alright, nino pa sang mag-text kaya katin pa ba? Buri kayo mong batian ni Louie Lasala, makiramdam niya din kaya katamo yes. Batian kayo din ni Ate Kunen at Dubai ngeni na mag-comment ya kitang post ko a while back sa binyaking live stream
kahit tamo channel para makapag-live stream ya. Hello kay Ate Rose and David na sana mag-live stream yan nung mag-live stream ka, hello, mimingat ka palagi kayo na, and miss na kami. Ingat ka lagi keng Dubai, right? Ini naman, ibat kang Kuya Mark na metong seminarista. Buri kang batian ni Kuya Mark. Hi Kuya Mark, balik ka here. Sabi na, ing maka-excite ka no tuwing fiesta yapining pagkain, musiko, banderitas, perya, nagtitinda ng sisiw na kinukulayan, prosesyon, jamboree, liga, videoke, at higit sa lahat, the celebration itself. The mood is very festive at parang Pasko. Umaapaw sa generosity ang mga tao at higit sa lahat, ang pagdiriwang ay naisa sa katuparan dahil sa mga taong nagpapasalamat sa may kapal. Alright, atintamo mo rin pong response from our one of our texters. Medyo kainin mixed, bala mo medyo malungkot, masayaya rin. Sabi na, ing peka abangan na tuwing fiesta, ang gunitain po yung kaarawan ng asawa kong namayapa na. Kasi saktong fiesta po namin noon ay nagpaalam siya sa amin. Pero naniniwala po ako na masagana lagi ang selebrasyon namin dahil binabantayan at tinutulungan niya kami. So, ini naman, iba't mo naman kay katamong metong kaluguran na seminarista. John Nard, sabi na, John Nard, tampayong mo chupo ka ako. John Nard, we miss you here then. Sabi na, tuwing may fiesta, palagi kong inaabangan ay yung perya dahil may taglay itong isang elemento na nakapagpapaligaya sa akin. Tsaka yung mga ginagawang tradisyon ng mga tao na sadyang nakaugnay sa ating kultura. Isa pa yung prosesyon ng mga imahe ng mga santo dahil ito ay parte na ng pagiging Kristiyano nating Pilipino. Napakalalim naman ng kalalam ng John Nard. Hindi naman, iba't kang Mike John. Sabi na, syempre yung pagkain at yung magkikita-kita kayong magkakamag-anak, yung kwentuhan, makikita mo din kasi yung mga taong matagal mo na ding hindi nakikita. Tulad ng mga kaibigan at kaklase. Pero higit sa lahat, yung pagsisimba at saka yung kuraldal. Ayun. Atinta mo rin pong response. May pakilig ka rin From Arlene Sagum na yung kaya katamong producer niya ni intern. Hello Arlene. Sabi niya, mag-enjoy yan tuwing fiesta datang marching bands. Bala mo, idamdam ko na din Mosiko? Mosiko. Sabi na-amaze po ako sa mga blended sounds ng banda. So, masarap daw sa tenga, no? Yung mga marching bands nila. Alright. When we come back, we will be listing down the top 3 to one most well-known festivals and feasts here in the Philippines. Kayo po, mama ko, uling ilista talapareta. Magbalik ka pa puing Brighton! Bright FM time is 5 p.m. That time check is brought to you by Tiki Tiki. Tuloy-tuloy na gana, Tiki Tiki araw-araw.
Reyes po, mami ni Ana. Nung baby pa si Ana, tuloy-tuloy lang siya sa tiki-tiki drops. Eh ngayong malaki na siya, tiki-tiki syrup naman. Napansin ko na sa araw-araw na tiki-tiki, may tamang gana sa tamang pagkain si Ana. Ang tiki-tiki kasi ay may lysine at B-complex na tumutulong na magpagana. Tamang gana para sa tamang food, tamang-tama kay Ana. Kaya every time may chance, tamang bonding din kami. Tiki-tiki araw-araw. Mahalagang paalala, ang tiki-tiki ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tiki-tiki, tuloy-tuloy na gana, tiki-tiki araw-araw. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasutlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay, nangangakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di mapatid, ramdam sa bawat awit. Sa masisiglang inda, mga puso'y lumilipad. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. At ang ngiti ng may kapal, taglay ng bawat nilalang. May lambing na dumuduyan sa buong pakiramdam. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Dito ay itinadhana, araw-buwan at mga dalan. Ganap na magniningning, kailan may di magdidilim. Yeah, if you know what I'm talking about. Suitcase in the house, put the party's out. First choice, first love, if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Now with Angelique, Quinto Bueno on the TV screen. This is like a samba, coming into Manila with the hit and drums. Yeah, she shake it up and dance it like no more drama. And check the girls from the Philippines, throwing a dot. Though we'll keep solving, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of beauty, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas.
Alright, makatutok kayo pamurin po Kenny King Brighton, the countdown program of Broad FM 91.9. Basan tala pong pasibayo deng megtext at memye pabati king kakatamong programa. Pati na rin po ring memanyagot king kakatamong poll question. Right, batian tanla rin sa... Ayan. Sabi ng Kuya J, ing maka-excite ka no every time ating fiesta, yapining handaan, tsaka itang reunion at tsaka itang prosesyon. Hi Kuya J, if you're listening. At Hello ini po. naman, but kang Trisha, sabi na, ang fiesta ay isa sa mga espesyal na pagdiriwang sa ating mga Pilipino kung saan tayo ay nabibigyan ng pagkakataon na makasama ulit yung mga taong naging parte na ng ating kabataan. It serves as a way to be reunited with our friends and family again. Good afternoon. Good afternoon. Sabi naman na ng LM na yung kakatamong tech on duty. Sabi na ing peka maka-enjoy king pesta ing karaoke. Naman. Sabi na makakapagkanta ka ng buong araw ng walang reklamo. Sure kang walang reklamo, LM? Baka naman tahimik lang yung mga mong bahay, no? Pero nagre-reklamo sila. Pero okay. So bagay din ko ni LM na mas nantanyapin naman boses. Yes naman. Wala na, oh. Sabi na ding LM, kana ko, sinagot ya din kayong katamong poll question. Sabi na, para sa akin, ang lahat ng tao na dumadating sa perya ang nagpapasaya sa akin dahil enjoy sila at kita ang ngiti sa pag-enjoy ng rides at games. Grabe, speaking of perya, aga na aking perya ngayon, lagi kong malulugi. Bakit? Kaya tabias ang... ang color games. Anyway, Sherwin, moving on. Yes, let's move on kasi at chuta na po king pa maglista, king top 3 to 1. But before that, let us acknowledge the singers, no, na nagkakatamong songs nandin. Miss Lea Salonga. Mumuna Tara na Kanta ng Pilipinas? Yes, that is a song na kinanta ng Miss Lea Salonga. Second song, Tara na Biyahe Tayo, sung by various Filipino OPM artists. And the last song na Pekiramdaman Tapa is Piliin Mo Ang Pilipinas by Miss Angeline Quinto. Hello, Miss Angeline, kamusta ka? Ay, wow, close, Sherwin. Close lang, no? Okay, alright, so let's move on kasi maglistata ng top 3 to 1. Yes, so for our Brighton number 3, Kadayawan Festival in Davao. So Luzon, Visayas, Mindanao, at yung tamo. Kadayawan takes place in Davao and it's celebrated during the month of August with various events including ethnic dance, demonstrations and competitions, as well as trade fair and exhibit. So, it's a harvest celebration. Diba, ing pahiyas, sabi mo din, harvest celebration. Yes, harvest. So, just like Kadayawan Festival, it is one of the most cheerful festivals in the Philippines. Maramo pagpapasalamat deking kanilang good harvest. Thanksgiving, it's a globally famous festival na week-long celebration. So, Kadayawan is celebrated every third week of August. Alright. So, Kadayawan is derived from the prehistoric word Madayaw, which means a warm and friendly greeting na mag-explain ka rin bagay na valuable, mahalaga, superior, beautiful. Kadayaw. Madayaw. Madayaw. Alright. Superior, beautiful, good, or profitable. Kadayawan naman in Mandaya means anything that brings fortune, a celebration of life, a thanksgiving for the gifts of nature, the wealth of culture, the bounties of harvest, and serenity of living. So, mula kitang words na peg-combine, akit mo talaga na in Kadayawan, more of thanksgiving Thanksgiving and pasasalamat talaga kareng harvest do. So, bala mo mas uling masagana in kanilang harvest, magpasalamat do. Pero yung August, bala mo, panahon na yung kauran, Awa. Pero isn't it amazing, kauran, pero maagagawa din Kadayawan Festival. Yes. Naatin muna mga float parade and street dancing. Yung importante ngayon yung spirit. And ano naman pa branding apong gino na mag-celebrate kayo na siranin yung panahon yung kasiyahan. Sabi da rin kaya katamong research na ing okasyon ka nung ito kapansin-pansin ing saya, ing pamagkanta, ing pamanerak, at saka ing pamag-offer da ka rin kanilang divine protectors. Alright. So, sabi da din, Kenny, during Kadayawan Festival, a variety of tribes parade the streets with their tribal costumes and jewelry.
suotin lang kanya-kanya muna mga kasuotan, di ba? Talagang akit mo na paghandaan. At bukod ka rin, atin pa kanong Miss Kadayawan Beauty Contest. Wow. And other than that, atin pang horse fight, a tribal animal show similar to the bullfight in Spain. So parang may inspire yan eh. Mm-mm. Parang similar yan mo ba o parang it was an inspiration? Siguro inspiration. Similar yun. Siguro dahil may inspire din. So, bala mo pekyapusin na bala mo local version of Alright. So, bala mo nakarakal pagpilian na pwedeng gawan King Kadayawan Festival. That is in Davao And according to the history, sabi na ita kanong festival ito megumpisaya from a government-initiated program called Unlad Proyekto Davao in 1986. Napinlano to unite the Davaoenos after the chaotic martial law years and to showcase the city as a peaceful and colorful place to visit and do business in. So, wala mo just like panagbenga, di ba? Making way ita para mag-boost itang economy. So, same is true with Davao. Parang ganun daw. Ganun din daw siya. And at that time, it was called Apo Dualing, a name created from the icons. Davao was famous for Mount Apo, the country's highest peak, Durian, the king of fruits, and Waling-Waling, yung bulaklak, the queen of orchids. And Davao is also home of the majestic Philippine eagle, which is the national bird. So talagang akit mo na ing Davao dakalya naman na ipagmaragol. And king history mo ing 16th president na ng Republic of the Philippines came from Davao. Which who is Mr. Mayor Rodrigo Rody Duterte. And Mayor Rodrigo Duterte in 1988 renamed the festival to Kadayawan sa Davao. Alright. To celebrate the city's unique wealth in flowers, fruits, and ethnic culture. So, akita mo pinating yung fruits at yung flowers. So, lagi lang kayong karelang festival, lagi lang magpasalamat kareng harvest ng ito. So, nang kagaling from kayang penibatan tamo kung apong ginuen, gawa na king nature. Bala mo magbalik kaya katamo ay may natin tanga titing agawa tulad na ring festivals na rin feature tala ring different products, different cultures. So bala mo ating resulta, bala mo ating harvest. So thank God talaga So kasi that's it. Yes, for our Brighton number 3. So let's move on to our Brighton number 2. Sinulog Festival in Cebu City. Oh, one of the famous then talaga. Yes, Sinulog is happening every third Sunday of January in honor of Santo Niño, the Child Jesus, the patron of the whole province of Cebu. Alright, Sinulog comes from a Cebuano adverb means like water current movement. So itang current movement na ning water, apin po itang dance step na ning sinulog dance. Tang forward, backward. Diba ing danum forward, backward. Tang alon, diba? With dance steps, if we sure, we nung kakakit kaya ko kay live stream. Halinawan. Alright. So, kita yung may inspiring sinulog dance. Kita nga forward, backward movement. Kaya, ita nga, sinulog, meaning like water current movement. So, anyang mimisa pa sigurong nano kayang dance step na ning sunulog dance. Ita nga, nano kaya ing trademark na maging dance step na ning sunulog dance. King wada ita, king sinulog, which means ita nga, like water current movement. So, historical accounts say that this started in 1521 pa. Oh my God, panahon da parang Espanyol. Anyang karatang na mismong Ferdinand Magellan. Karin niya mag-start ing Sinulog Festival. And we have some sort of history here. So, alright, sabi natin na every third Sunday of January, Cebu City celebrates Santo Niño with Sinulog Festival. During the highlight of the festival, the streets are filled with energetic street dancers performing the traditional Sinulog dance, wearing an intricate and colorful costume. So, bala mo, pwedeng white mong costume kaya pwedeng black. Diba? Maka-add kasi yung excitement and kaitan energy kapag makanakita mong colorful costumes. That's right, no? Bala mo rainbow There's always a rainbow after the rain. Wow! Maging singer yung bigla Sherwin. Sabi the Sinulog Festival metong yakan ukaring Peka and Grande, most distinguished and most colorful festivals in the Philippines. So ito, in honor nga ng Santo Niño, the Child Jesus. Bala mo retang
lakad-lakad ging dalan. Dadalan imahen santo ninyo. Right, ang beautiful faces. Smiling faces. Metong mo naman makabilib ta kareng mag-street dancing, ne? Kahit matirik na tiriking aldo at mapali, agyudang mag-smile. As in full-blown smile. Pinya sa dampanata. Yes. The festival features some of the country's most colorful displays and ceremony and pageantry. So atin ko Miss Sinulog, Miss Sinulog 2015, Miss Sinulog 2016. So alila mo ma-feature. Eliya mo madadaos ing Sinulog king karing festival. So atin mo ring beauty pageants. There's also Sinulog sa Kabataan, which is performed by the youth of Cebu a week before the Grand Parade. So discuss tayo ngayon naretang some of the highlights muna of Sinulog Festival. Yes, that's right. Ahead, the theme of the festival is to commemorate the acceptance of Christianity by the Filipinos. Alright. Ini nga, ding highlights. Walk with Mary. Ito, what are the Sinulog Festival highlights? Walk with Mary. It is the Walk with Mary. It is a penitential procession by Marian devotees. During the procession, devotees carry lit candles and images of the child Jesus and Our Lady of Guadalupe as they recite the rosary and sing church songs. Another trademark or highlight na ning Sinulog is the fluvial parade. Talaga mawala yung fluvial parade. This procession is held the day before the Grand Parade. It is a solemn procession along the major streets of the city with floats draped with beautiful local flowers. Yes, the day ends with a dramatization of the arrival of the Spaniards and their presentation of the image of the infant Jesus to Queen Juana. And another highlight is the Grand Parade itself. So, kani po mas showcase na rin ang talents of the locals as they battle firstly for the grand prize, which is actually 1 million peso. Oh. So, ka-budget na rin kaya, Sinulog. Sinulog Festival. So, akin mo talaga na one of the most celebrated feast niya talaga. Yes, dadayuan din po kanu both local and foreign tourists. So, that's it for Brighton number 2. Alright. King kakata mo bang Brighton number 1 sa, ano kaya nga betang clue? Clue is talagang siguro kahit ninong ako nangan mo atin lang balo tungkol kanini. Yapin yung top 1 well known, di ba? Clue ko king top 1 tamo, Lubid. Awa. Ne? Maroon? Yes. Quiapo? Oh, malapit na, Sherwin. So, yapi na. So, bayo tayo sa biyan. Yes. Tala parang kakatamong listeners. Right. Burike mong batian Prince RJ de la Cruz, King Paliwasan, San Miguel, Bulacan. At Atching Helen, Sukatan. Hello, Atching Helen. Makiramdam kay katamo. Makanyan mo naman siya, batian tala di. Among Joel. Among Pep. Among Jean. Yes. Hello po kaya kayo, makiramdam ngayon kay katamo. Hello po, Among Bong, get well soon, Among Bong. We miss you here. And of course, to Ray and Gemma, staff ng Father Bong King San Matcha. Yes, I would also like to congratulate my UAC, which every week ko lang babatian, for their successful required individual singing yesterday. Yan, may kapagkantalan successfully, and congratulations and good luck. Karing maging members na ng UA Choral. Sana minsan na-invite talakin kapag about yaking music in topic tamo netang magsample lang kanta kene. Nuko angelic voices ang UAC. Bilang banggit mo na rin UAC, batian ko lang naman din king UARPO. Yes. Doc Manny. Loyalist laki katamo rin. Doc Manny, Doc Ariel, and Ma'am Arabel. Hello po kaya kayo. And to Miss A, Miss Arlene David, Mrs. Kristen Joy Sombilio, and Ma'am Melanie Briones. Yes, Ma'am Mel Briones. Nangeni, turo niya ta BSU, Congratulations, Miss Mel, hello, Ma'am Mel. Graduate Professor king BSU or Bulacan State University. So, batian ko lang naman din San Agustin, todo drivers, kang Mampeng, kang Kuya Roel, ampo kang Kuya Rodel. Napun kasi Sherwin pawili ko, sabi da, makiramdam lang ano. So, batian ko lang. Hello, kaya kayungan Ken. Yes, babatian kaya rin kaya katang kaklase, Hannah Ruth Nick daw. May comment niya, sabi na, I am so very proud of you guys. So, proud kami rin kaya ka Hannah. And to my Tito Glessy Dizon, hello po. Tito Glessy, thank you for listening today. Kuya Jay, hello ulit. Hello. And Tracy, hello.
Daming babatian. Yan, makiramdam lang kasi kikatamo and Jaco and Jean, talagang brighteners na makiramdam lang talaga. Sa aking mga kapatid, no, si Ate Shai na nasa trabaho ngayon, si Ate Jay na nasa trabaho din, and to my brother Sonny, hello na nasa bahay ngayon. To my mom, to my dad, Mama Marlene and Daddy Ronald, hello po kaya kayo. And of course, kareng taga Santa Rita Lubao, kang Tita Glads, kang Tita Lot, and kang Tito Ver, makiramdam din. Yes, and kareng kabaryo ko king ausan tang lalang manggan eh. Detang sasabihan ko kaya kang maglol radyo maragol para pakiramdam. Maniton signal na. Kay Tita Puli, kay Tito Romel Lapuz, kay Tito Yoyos Lapuz, hello po kaya kayo ngon. So, and finally, we have our Brighton number 1. It's the Feast of Black Nazarene. If you will notice ing top 1 tamo yung peka solemn. Tang alayang street dance, alayang colorful costumes. Yes, it's costumes. Like marunyamu. Pero Sherwin, the Feast of the Black Nazarene is considered as the largest annual religious procession in the Philippines. The Feast of Black Nazarene celebrates an over 200-year-old statue of a Black Christ figure, said to bring good luck to those who participate or come to pay honor. Akita naman, di ba, Sherwin, kapag January 9, talagang dadagsala ring tao. Itang tipong kinabukasan pa at syuna lang kasi bisa lang makiyabe kitang largest procession. Yes. And according to Rappler, this year's Feast of Black Nazarene has had 1.5 million devotees ken procession. So akit mo na talagang madakal niya pinapagan nakadakan every time, 'di ba? Baluta naman 'yan. Laman dereng headlines na dapat mimingat kasi mo ay iwasan itang minsan dahil keng pali o kaya minsan nagyuning katawan. That's right. Kasi metong dang panata rin keng mag-participate keng Nazareno, itang magprosesyon lang makayapa. Ita ka nung pamagyapa kay ta, bala mo symbolism na one has embraced humility as a way of life. So, makatapak la, bala. So, nung kaya din king Feast of Black Nazarene, nung ding aliwang artists, makasakilang float, na karing aliwang parada, Kening Feast of the Black Nazarene, talagang magpanatala. Akin mo talaga rin, balam equally la. Baluta naman, di ba? Noli De Castro is one of the devotees. Angeline Quinto, I know, and Coco Martin, metong lakaretang makipagpanata ka rin. Bala mo talagang buring-buriday tang makaatsalang panyo, makaapisla. That's right. Kasi, balang panata dito, devotion din. I just want to share anyang miras ko kaya po minsan I have seen personally itang paparada dang black imahe. Very tight insecurity kasi magpa-picture kami kanta. Medyo babawal sabi you can only take one photo makanyan. Bala mo aliye gagawan na balang tourist spot ing metong sagradong. So, parang atshoot talaga ka rin ng sacredness. Dapat ilagay mo king puso. Yes, that's right. So, what's more with sa Feast of the Black Nazarene? In Feast of Black Nazarene, pegmula na nitang imahen but siya keng Mexico. And then, ita ka nung imahen na ita, bala Messi Labia. Tas, meging miraculous ya kasi, though Messi Labia, Elia Messi raing imahen, knowing nagawaya keng wood. So, isn't it amazing? Amazing talaga. Diba? Kasi, Messi love net. Woodya pa, syempre, agad-agad, madulok niya talaga. Pero, ali. So, the Black Nazarene is currently enshrined in the Minor Basilica of the Black Nazarene in Quiapo, Manila, Philippines, where novena celebrations are held every Friday throughout the year. Alright. And the devotion to the miraculous Black Nazarene has attracted huge following among the public. Its popularity, which initially spread to the northern and southern provinces of Luzon, talagang marakal. Yako, yung elementary ko, I had a teacher, talagang mag-absent 2 days. It's January 8 and January 9 para mo makapuntaya ka rin. Pero after nanita, aliwain sayang dala na kayo. Bala mo, ka panatag or payapa nung ka makapunta ka rin. Lalo na nung mag-start ka talaga. Di ba minsan kapag ko-cover daing pesta ngayon bala mo atinding stories na makapanghil lang sakit. Oo. Aliwaliwang miracle stories, di ba? Pero naman yung tala mo ding kapwa ta Pilipino na mimingatan na mo po. Nung eta agyune, nung ating eta mo physically fit,
wala mo alita na pamilit ang sarili tamo or atin namang alawang choice para makapasyal ne kang Black Nazarene. So nung eta mo po alita mo po equipped king celebration na ita kasi balo tam siksikan mapali isipan mo siya 1.5 million diba? Tapos magprosesyon kayo, 'di ba? Sobrang dakal. Pero with faith and talaga devotion, talagang akabyusan mo ito. So 1.5 million in Philippine Arena, I think 60,000 niya mo. Imaginean mo makantala karakal taon eh, 'di ba? So akita naman na famous siya talaga. One of the best feast here in the Philippines is the Feast of the Black Nazarene. So that's it for our Brighton number 1. Alright, i-review Feast of tala. Black Nazarene. Yes, i-review tala rin kay katamong top 10. We have our top 10 Gigantes Festival in Angono, Rizal. Top 9 is Moriones Festival in Marinduque. Top 8 Panagbenga Festival in Baguio City. Top 7 Mascara Festival in Bacolod City. Top 6, Dinagyang Festival in Iloilo City. Top 5 is Ati-Atihan Festival in Calibo, Aklan. Our top 4, Pahiyas Festival in Lokban, Quezon. Top 3 is Kadayawan Festival in Davao. Yes, and top 2, Sinulog Festival in Cebu City. And top 1, the Feast of Black Nazarene in Quiapo, Manila. Alright. So, Sherwin. Nakaka-proud ne. Tunepin na metong napalatandaan na Pilipino ka, isong maburi ka kareng selebrasyon at nung magmasusi ka kareng kapiyasan. And Sherwin, bayo ta mag-wrap up, batian kay Kuya Jaja. Hello, Kuya Jaja. Late notice. Sarah and Friends. Naman, yung show ka no, Sarah and Friends. O, Sherwin, sabi mo pinamdeng Pilipino, mahilig la kareng selebrasyon. At magmasusi kareng kapiyasan, akit mo din ng aliwaliwang paniniwala deng bawat lugar kareng kapiyasan na reni, di ba? Mas akilala mo la pa deng bawat lugar dahil kareni. Yes, king next episode tamo po next Friday, milakota na kitang kitang summer vibes ne. Kasi June na po, so the start will classes very soon. So in next topic tamo related ya kareng king studies. So, yan. Karetang bisang makakuang honor ken. Oh, yes. Bisang madistracting pamag-aral. Ay, makiramdam kayo po We next will week. give you advice from the best thesis awardee. From the cum laude. Yan, di ba? Grabe. Para maka-pressure ito, sure. So, ito, pakiramdaman nyo kaya pong pasibayo kayong tutuking biyernes. Alright, Kenny Mooking, Brighton, the countdown of the information for everyone. Pasibayo po, ako'y Sarah. Ako po yung DJ Sherwin, and once again, this is Brighton, the countdown of the information for everyone. Good afternoon. Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighton. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighton. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighton, the countdown of the information for everyone.